Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is August 25, 2026 at usapan natin kung paano nakita ang value nitong si Gina Acosta bilang SDO. Mahalaga siya actually. Mahalaga siya kay VP Sara. Mahalaga siya para gawing sacrificial lamb. Dahil, mga ka-clear, hindi niya ipapain ang taong mahal na mahal niya kung usapin tungkol sa pera. Ha? Papakita ko sa iyo yan, mga ka-clear, maya-maya. Kasi, never, sa akin nakita so far, you can correct me if you want. Kung meron kayong ebidensya, okay lang sa akin yun. Basta may ebidensya, walang problema. Di ko nakita sa ibang mga budget hearings, no? Especially confidential funds, itong si Gina Acosta. Papakita ko sa inyo kung kanina binabanggit ko yung video na ito kung saan ang sumasagot ay si Zuleika Lopez. Papakita ko sa inyo, nakita ko na ulit mga ka-clear. Well, anyway, isa dito na binanggit natin kanina, ang pumunta sa COA para tanungin kung paano magre-report ang confidential funds dahil narinig na nila na magkakaroon ng AOM. Diba? So, ito naman ay na-reveal dyan sa impeachment trial. So, anong ginawa? Ang pumunta, si Zuleika Lopez at saka si Michael Powa. Di natin nadinig na kasama nila yung dalawang SDO. SDO ng OVP at SDO ng DepEd. Wala nabanggit na Gina Acosta at Fajarda na kasama nila na nakipag-meet dito sa mga tauhan ng COA patungkol sa kanilang confidential funds. So kung meron naman sila nabanggit, pakicorrect ako. Correct po ako. Okay, dito mga clip, pakinggan natin kasi medyo naipit talaga siya ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan po natin. Okay, pakinggan natin. Ano pang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nakakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor, and then po nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nakakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging Vice Mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Ano ko po? Alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald din yun, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May pinili bang Pusa, Pagong sa Davao? Ano po kung ano salary niya ulit Ng Vice President. Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging Vice Mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong. Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho ng gobyerno? Paano kayo nakakilala ng Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor, and then po Stenographic reporter. Okay, parang okay, so pagka may meeting, siya yung nagte-take down ng notes. nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nakakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging Vice Mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano pong trabaho niyo? Ano po, sa
Sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor, nung mayor po siya. Presidential Officer 6. Okay. Po siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalan, Mary Grace Piatos, TV McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Ano ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald din yun, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May pili bang Pusa, Pagong sa Davao? Oh, nadidigan natin yung word na common sense, mga kaklir, ha? Kasi, nilalayo niya. Actually, nilalayo niya yung question. Ayaw niya mag-dwell doon sa ayaw niyang sagutin. Ha? So, tingnan natin, mga kaklir, ha? Okay, ulit. Oh. Wala po akong narinig na Okay. opinion, Your Honor. Pero alam mo na ito po hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo na-remind si Colonel Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan ng recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA, nasa joint memorandum circular po yan. Saka, mga kaklir, ito yan, ha? Okay. Kita ko, ha? Okay, saan ba yan? Okay. Dito tayo, ha? Kailangan niya talaga sa liquidation report, kompleto. Hindi pwede nasasabihin na hindi ko bibigay sa iyo yung detalye nito kasi obligasyon ng SDO na kompleto ang kanyang report. Ito, pakita ko sa inyo mga, tapos saka natin isa-summarize, ha? Okay. Malaki ang obligasyon, mga kaklir. Malaki ang obligasyon ng isang SDO, kaya nga may bond eh. Diba? Kaya nga may bond yan. O tapos yung binigyan mo ng pera, sila Chika, walang bond. Diba? Oh. Okay. Wait lang, mga kaklir. Effect that shall be signed by him. O pwedeng SDO, HOA din. Certified copy of the approved application for fidelity bond. Ayan mga kaklir, dapat may fidelity bond. And official receipt nito, evidencing the payment of the premium of or list of accountable officials with approved bond. Oh, now, ang tanong ko, kung ginamit yan, pinagamit yan kay security, kay La Chica, nasaan dito? Diba? Dapat may list of accountable officers with approved bond. Pero lumalabas dito, sila Chika walang approved bond. O, paano to, VP Sara? Sasabihin mo, bending the law. Bending the law yung ginawa niya. Hindi pala. Violation of the rules. Diba? So, certified copy of the transmittal letter of the LR or the previous cash advances duly stamped received by the ICPAO, COA, diba? Liquidation report. Ay, no. Liquidation yan. Original specimen signatures of signatories to DV and obligation request in case of K. Certified copy of the physical and financial plan, okay? Certified copy of the annual budget bearing approval of the proper authorities concerned except for the NGAs whose budget is reflected in the GAA. Okay, now, mga clear, let's give. Okay? Dito tayo. Liquidation of cash, ha? Liquidation tayo. So, i-audit ito by ICFAO. Yan yung ICFAO, mga clear. All cash advances for CF or IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of the completion of the project. Okay? So, ano nalagay? Anong kasama? Submission of the liquidation report, LR, duly signed by the HOA or SDO. So, hindi totoo yung sinasabi ni Senator Amy na si VP Sara ay walang alam sa paggawa ng dokumento because kailangan siyang mag-pirma sa liquidation report. At yun ang nasa ebidensya ngayon. Pirma po ni VP Sara. Pinakita ko sa inyo kanina sa ating ibang video. Okay, there shall be submitted directly to the ICFAO in a sealed envelope with a visible label, confidential, for ICFAO only, through any of the following
registered mail, courier, authorized liaison officer. The agency liaison officer's authorization by the HOA. So, kung meron na, must be presented to the receiving staff designated by the ICFAO. The ICFAO, authorized receiving, yung tatanggap po mula sa ICFAO, COA to ICFAO, shall open the sealed envelope in front of the liaison officer to verify completeness of the documents. So, i-verify pa kung complete. If incomplete, the ICFAO authorized receiving staff shall not stamp received and shall return the documents in a sealed envelope signed by the ICFAO staff. Okay? So, hindi tatanggapin. So, yung sinasabi ni VP Sara na hindi sila sigurado kung yan ang dokumentong pinasa nila sa COA, kaharap po yung tumanggap. Saka yung authorized liaison officer ng OVP. Yun yung nakalagay, dapat recognize eh. Ayan o. Designated the agency liaison officer's authorization by the HOA. So, dapat authorized ni Vice President. So, paano masasabi niya hindi yung dokumento niya sa COA, sa ICFAO, kung yung authorized na receiving staff ng ICFAO, bubuksan lang yung sealed envelope, tatanggapin lang yan, kaharap yung nagsasubmit. Ba? So, the copy of the transmittal letter duly received by the ICFAO authorized staff shall be forwarded by the liaison officer to the agency accountant and the COA ATL concerned. Okay? In case liquidation report received by ICFAO through mail, the received copy shall be immediately sent to the concerned agency within 5 days upon its receipt. In case ND is issued by the notice of disallowance, after post-audit of the liquidation of the cash advance, the agency accountant shall restore in the books of accounts the cash advance. Babalik. Corresponding to the amount of disallowance. Ayun, dapat i-restore muna, and shall form part of the unliquidated cash advance of the SDO or HOA. Okay. Ito tayo. Liquidation of cash advances. Ano mga kailangan documents shall be supported by the following documents? Of course, liquidation report, certified copy of the check, and the paid disbursement voucher of the cash advance drawn from or for confidential funds or Intel funds being liquidated. Signed and approved by the HOA. Laging mayroong pirma. Senator Amy. Yan. Copy of the physical and financial plan, copy of the accomplishment report, and its proof of submission to the concerned agencies as required under Section 502.2 hereof. Okay? Copy of the transmittal letter of the disbursement voucher and supporting documents pertaining to the cash advance being liquidated duly stamped received by the office. Other supporting documents the ICFAO deems necessary for the proper evaluation of the liquidation. So, kailangan mo mga resibo. Kailangan mo ng mga proper documents. The head of agency shall have the authority responsibility. Okay, dito, approve the cash advance. Ina-approve niya, cash advances, diba? Tapos, approve the LR. So, hindi totoong wala siyang alam, nandito sa batas. Ito naman dito sa SDO, na kanyang mandato. Disburse the CF and IF in accordance with the provisions of the circular. Maintain separate records of all transactions in CDR for CF and IF and retain a certified photocopy or duplicate copy of the required supporting documents and the reports on the utilization of CF and IF. So, meron siya dapat kopya niya. Prepare and submit to the HOA for approval the LR, progress reports, and the cash advances and the quarterly accomplishment report. So, nasaan yung accomplishment report? Prepare and submit to ICFAO the liquidation report of cash advances supported with the documentary requirements. Okay? So, ayan, yung agency accountant. So, mga ka-clear, ang daming mga requirements dito na dapat na
Ito, ginagampanan. Ayan to, mga klito ninyo ha. The appointed or designated SDO shall maintain a CDR as required in the new government accounting system manual. Before discharging his duties, the new CDO shall be briefed by the accountant. Sige, okay na yan. The SDO shall record each invoice, receipt, voucher individually or total disbursement for the day, depending on the volume of transactions. The SDO shall reconcile the balance of the CDR with the cash on hand daily. Diba? So, dapat siya may hawak ng cash. Hindi si security officer. And he shall put and close the CDR and reconcile with the cash on hand balance at the end of each month. The CDR shall be kept in a safe or steel cabinet with lock in the office of the CDO. When not in use, it may be taken out for his custody only by the ICPAW or duly authorized representative or an official duty authorized by the HOA who shall issue necessary receipt thereof. When SDO ceases to be one, he shall submit the SDR. Okay. Diba? Kita nyo, kailangan po ng supporting documents. Hindi pwede acknowledgement receipt lang. Lalo na kung hindi naman confidential. Yung transaction, bibili ka ng gamot, confidential pa ba yun? So, kung acknowledgement receipt, how can we prove na bumili ka nga ng gamot? Diba? O yan, no? COA, kailangan retain for safekeeping all liquidation reports and supporting papers. Diba? Hindi pwedeng walang supporting documents. Diba? Kaya, delikado dito si Acosta saka si Fajarda. Well, anyway, mga klis, sige, go tayo. Tuloy. Tuloy tayo sa video. Hindi po. Common sense lang po. Pusa, pagong. May pili bang pusa, pagong sa Davao? Wala po akong narinig na ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo ang pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pa, pero hindi totoo ang pangalan. Tigan. Paano mong nalaman na totoong tao siya? Kung sinasabi mo na yung pera ay binigay mo ng diretsyo kay Chika, paano mo malalaman na si Pagong ay totoong tao? Di mo nga sila kilala, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo na-remind si Colonel Chika o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan ng recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa joint memorandum circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Ano ka ba? Paano yung resibo? Sino tatanggap nun? Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safe ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe, tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa joint memorandum circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo si Colonel Chika ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity ban. Pero dahil utos po sa NVP, Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya na po. designate ni Ma'am VP Sara na security officer, Your Honor. Kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity ban. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po. Yes, Your Honor. Okay. See? Mga klite, paano sila mismo, Vice President, hindi sumusunod sa tamang requirements. Alam niyo yun, parang feeling entitled talaga. Kaya nilang hindi sumunod sa batas. Parang yung kanyang ama. So, tagda po rin po ang rason ni Colonel Chika na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact, Sorry. confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at nakasumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel?
At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, mahimik ka na lang dyan, dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify po sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigyan niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor. Hindi nga daw nagtugma, nahuli siya ni Senator Cheese, di ba? Sumobra ng 150,000. Tapos sinabi na lang niya na kailangan pa ng dagdag. Ang nakalagay sa joint circular, hindi ka dapat lalagpas sa inappropriate sa'yo or binigay sa'yo. Nagdagdag ka ng 150K tapos hindi mo alam kung saan galing yun. Tapos nireport mo, di ba mga ka-clear? Sabi niya kasi minireport pa siyang 150K. At in addition to the 125 million. So ang sabi dito sa requirement, di ka pwede magdagdag doon sa appropriated amount or yung allocated sa'yo or binigay sa'yo. Di ka na pwede magdagdag doon. So saan kinuha yung 150K? Di ba? At saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your One Honor. last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po Ito, ako. kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga mereges piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta, ikaw lang chika, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi- Bahagi ng confidential yun. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po So in other words nga mga ka-clear, sa other words, hiningi talaga yung confidential funds para maprotektahan si VP Sara. Pakita ko to sa inyo mga ka-clear. Tingnan niyo to. Okay? Tingnan natin kung saan niya ginastos, Sabi niya para ma-maintain or peace and order or kaya masigurado na safe ang pupuntahan ni VP Sara. Ayun ang sabi niya, or mga events ni VP Sara. Tingnan natin to. Ito na yung sasabi ko sa inyo, mga. Yusek Lopez will answer the question. It's a general question. Yusek Lopez. First question, what are the primary mandates of the OVP? Di ba? Tinatanong siya kung ano ba ang mandato ng Office of the ng Vice President. Hindi niya, ayaw niya sagutin. Ibibigay niya kay Lopez. Sige, tingnan natin, Yusek Lopez will answer the question. Di ba? Sige mga kaklit. Nasaan dyan si ano? Ito yung sasabi ko sa inyo Yung mga yan, pumunta lahat yan sa hearing, walang nasagot yan. Sa good government. Okay? Sa Committee on Good Government. So, tingnan nyo si Zuleika Lopez ang dapat nasasagot. Pero, hindi siya pinayagan ni Senator Risa. It's a general question. Kung Yeah, it's a general question. What is your mandate? Tapos ibang tao pa sasagutin mo. anong primary mandates ang ipopursue ni Binubulungan na, mga klira. Binubulungan na. VP during the 6 years of her term. So, Binubulungan na. Nakita mo? Imagine mo yan. VP yan, Hindi niya alam yung mandato niya. Kailangan pa siyang bulungan. Tingnan nyo. maaari po si Tingnan. Ito, Tingnan nyo mabuti, Ito. Binubulungan niya. Ano sasagot? VP ang sumagot. On Tiveros' point, which of these projects will benefit Siyempre, anong sinabi niya? Magnegosyo taday. Diba? Magnegosyo taday, tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, peace and order. So, yun ang madalas, yun yung sinabi niya. Okay? So, ang tanong ngayon ni Senator Riza, from the 500 million peso confidential fund sought by the OVP? Duterte said ayan natin mo. Sino ang katabi niya? Nandiyan ba? Tingnan niyo mga clear. Sino ang katabi niya? Nandiyan ba si Gina Acosta? all OVP projects need confidential funds. So Lahat ng project niya need confidential funds. Lahat ng project niya. Ontiveros asked, how about Ito, ang tanong, paano tong bus mo na libreng sakay? Kailangan ba ng confidential funds to? Tignan nyo the free rides program? Bawat isa sa mga ito, gagastosan ng confidential funds ng opisina nyo?
program. Baw- Asked, how about the free rides program? Bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? Yes. Mainly, the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice Oo, di ba? President of activities and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice President. So, gagastusan lang talaga niya lahat yung kanyang events. Ang problema, mga ka-clear, kailangan ba talaga na i-surveillance yung pagbiyahe ng libreng sakay niya? Sabi niya kasi kailangan ng confidential funds ng libreng sakay. Oh, di ba? So, tinanong siya ni Senator Risa, pati ba yung libreng sakay mo kailangan ng confidential funds? Yes! Di ba? Yes! Bakit? Anong sa surveillance sa pagbiyahe ng bus? Ting babiyahe yan, dapat may monitor na militar? Dapat naka-monitor si La Chica? Di ba? Dito lang huli na sila eh. Duterte says in Bulacan, the OVP conducted a month-long surveillance that led to the arrest of an individual behind the illegal sale of what he claims to be assistance from the OVP. Ontiveros maintains, leave the use of confidential funds to intelligence and law enforcement agencies. She vowed to put Ba, tama naman. Kasi wala naman kayong karapatan manghuli. Ang gagawin nyo, pag nalaman nyo, let's say lang, nagkaroon kayo ng intel, i-report nyo pa rin naman sa PNP eh, o kaya sa AFP. Diba? Kasi wala naman kayong power na manghuli. push for this when the OVP budget reaches plenary. Duterte says it's up to Congress to approve or reject the OVP's request. We can only propose, but we are not insisting. We can live without. Diba? Imagine mo mga klira, yan ang katabi niya, wala yung mga SDO niya. Ito bakit hindi na SDO mo, di ba? Kasi alam niya namang mag-explain. Well, anyway, mga kaklira, okay. Sige, tuloy tayo. Ito yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Okay? Yan o. Ilan pang pangalan sa mga acknowledgement receipt ng OVP confidential funds? Acknowledgement lang to mga kaklira. So, diyan daling nakawin, di ba? Antonio Pagong, 100,000. Timon Andrew Pusa, 100,000. Don Piyang, 50. May Pamana, 150. Wala nakalagay na alias to, ah. Hindi nilagay na alias. Alias. No? Hindi nila pinakala ng may alias ito. Shane Ngit-Ngit, 150. Soniso, Belat, 100,000. Tapos wala ka man lang resibo kung ano to. Sige, tuloy tayo mga clear. Well, anyway, tapos sa Senator Tulfo, di ba? So, pinakita ko sa inyo yung value ni SDO. Acosta, wala. Wala siya doon sa mga importanteng tao sa tabi ni VP Sara. Kaya ito, mga ka-clear, tignan niyo to. Share ko to sa inyo. Pareho sa good governance program, yung socio-economic program, kino-cover din yung tinatawag ninyo na tree planting activities. Tama po ba? Your Honor. Ganito po ma'am, no? Napakasimple ng tanong. Kung gusto niyo pong mag-explica, nang sagot nyo, pwede po sa pamamaraan po ng abogado ng kabila. Napakasimple po ng tanong. Para sa socio-economic program ng Office of the Vice President, isa sa mga activities na pinagamitan ng confidential funds, sinasabi nyo, siguro pag-secure sa mga tree planting activities. Hindi po ba? Yes or no? Ang tree planting po ay kasali po sa pinagastusan ng confidential fund. Before po gawin ang tree planting, ang aming security officer, Your Honor, magkanda po sila ng surveillance, Your Honor. Kung safe ba? Yes, ma'am. Tama po. Kanang Di ba? Sabi ko nga, pwedeng gawin niya ng iba. Pwede kang kumuha agad ng info from the PNP and AFP. Di mo kailangang
Di mo kailangan gastusan ito ng sarili mo. I mean, yung sarili mong lakad, ipapasurveillance mo kasi merong gumagawa niyan. May gumagawa niyan na ang mandato ng AFP, bibigyan kayo ng safety niyan, information. Action, Your Honor, part na sa Okay. confidential fund, Your So Honor. sinasabi nyo, importante yung confidential funds para masigurado yung security ng Vice President. Tama po ba? Masigurado nga si pag-implement, Your Yes, Honor, ma'am. ang programa o ang mga tao nga mo plant dito sa area, Yes, sa ma'am. mga trees. Yes, ma'am. So, di ba? So, ibig sabihin, pati shelter, pati shelter ng informant nyo, pati gamot, 75 million? Para lang masigurado na yung pupuntahan yung tataniman nyo ng puno ay maayos. Ang PCO nga, may tree planting, pero para naman wala naman ganyang confidential funds na kailangan. Now, hindi po ba noong Agosto o August 13, ilang araw pa lang, yung nakakaraan, 2026, yung Vice President nag-tree planting activity in Masibay Integrated School in Nunungan, Lanao del Norte, as can be shown in these news reports. Tanong, 2026. Ito yung tanong now. May confidential funds ba yung Office of the Vice President sa taong ito, 2026? Wala po, Your Okay, Honor. wala. And despite that, despite the absence of confidential funds, nakapag-tree planting with God's blessing, nakapag-tree planting yung Vice President. Nagligtas ng walang untoward incident. Kasi nga po, eto meron silang information, humingi na po yan sa AFP in advance. AFP, PNP, kung okay ba yung lugar. Tapos pupunta ka dyan, puproteksyonan ka pa. Maliban sa VPSPG mo or security mo, meron pa sa'yo na magbibigay ng another security, additional security kasi Vice President ka. Yun. Tama po ba? Irrelevant, Your Honor. That's very much relevant, Your Honor. If I may, I can explain that. It's part of the liquidation report of the Confidential Funds Council. Why is it irrelevant? This is for 2026, Your Honor. The question pertains to an activity in 2026, Your Honor, which is not covered by the articles of impeachment, Your Honor. This is 2026, Council? Yes, Your Honor. 2026, the point is, there was no confidential funds allocated and the Vice President was able to conduct one. Sinasabi ng, if I may, Your Honor. I get your point, Council. Yeah. I think Council was able to explain, Attorney Linden. Yes, witness may answer. Ang punto lamang naman, Attorney Ligutan, correct me if I'm wrong, is kasama sa confidential funds na pinang-liquidate nila, yung tree planting, libreng sakay, yung mga enumeration nila, bagaman hindi ito sa klarong taong sakop ng impeachment, gusto mo na patunayan na nagawa pa rin ito kahit walang confidential funds. Crystal clear. Yes, sir. Yes, witness will answer if she knows, because she's the SDO for the confidential funds. Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. Alo, di ba? Talaga, wala kasi sa script. Sige, ito pa mga klila. Dahil dyan, okay, nasaan na ba yan? Wait lang. Sige, go tayo dito. Maganda tong pakinggan eh. Sinabi mo, you came up with the report in coordination with the security officer. You said yes. But when I was asking you questions, sinabi mo, may mga sinabi si Colonel Lachica na wag mo nang tatanungin yan kasi that is confidential. That's part of confidential activities. Naalala mo sagot na yan, di ba? Opo. Opo. So therefore, you tried verifying kay Colonel Lachica. Sasabihin niya, Ma'am Gina, wag mong itatanong yan kasi nga, confidential. Pero, you still submitted certifications na tama yung pinagamitan. The Colonel Lachica ng confidential activities. Based po Answered, sa... Your Honor. I mean, the Witness may answer. the witness. Kindly answer the question, Ma'am Gina. Based sa? Nag-base ko din po yun sa mga documents, Your Honor, na binigay sa akin ni Colonel Lachica. After po, matapos po ang pag-implement ng confidential funds, Yes, Your ma'am. Honor. Mga documents na sinabi nyo rin kanina, klarong-klaro, crystal clear, na wala kayong personal knowledge or personal Oo. na nalalaman. Hindi po. Yun. Di ba mga klila? Kasi nagre-rely lang siya sa report nila Chika. Hindi nga niya na alam kung binur sa lahat yan, ni VP Sara, sa kanila Chika. Okay? So, ito tuloy lang natin to. Tapos meron ako sabihin. Ba? As an answer, Your Your Honor. Honor, this is another topic. On redirect, no? Witness may answer. Ano po, sir? Wala po kayong personal knowledge dun sa mga intelligence confidential activities na ginawa ni Lachica. Binase nyo lang sa dokumentong binigay niya. Yes, Your Honor. Pag-verify na ako sa iya, ibig sabihin mag-verify yung pagpangutanan ako sa iya, Your Honor. Okay. Let me continue. Now, sinabi nyo kanina na wala namang requirement, na may alam sa confidential activities, walang training.
Pero hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense? Bakit? Bakit? Anong ibig sabihin, Your Honor? Ay, napakaklaro ng tanong ko. Ma'am, I will repeat the question. Sinabi nyo, wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang special training sa confidential activities. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang vice president, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you want me to repeat the question? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi, wait. Kanina sinabi mo, you came up with a report in coordination with the security officer. Okay, tanggalin na nga natin. Okay. Ang dahilan dito mga kaklit, kasi kitang-kita mo naman, may iniiwasan. Alam niya na wala namang resibo. Acknowledgement receipt lang. Tapos maniniwala ka kagad. Dahil yan ang rekomendado ni VP Sara na security officer. So kung ninakaw yan, di mo alam. Diba? Di mo alam. Tapos ito mga kaklit, tingnan nyo to ha. Dahil hindi maiayos at walang mga resibo, walang OR, ito yan. Pakita ko. Sige, pasok tayo dito ha. So, based on the circular, the head of agency has the authority and responsibility to the following. Assume the responsibility as SDO. Pwede siya maging SDO. Approve the cash advances. Pwede, di ba? Okay, institute and maintain sound and effective internal control measures to discourage and prevent irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures. Diba dapat alam mo yan? Kasi ang mahal-mahal nung nirerentahan nyo. Extravagant yun. Approve the liquidation report of the cash advances. Approve the transmit. So ito yung trabaho niya. Senator Amy. Di pwedeng lumayo. Di ba pwedeng ilinis si VP Sara. Ito pa mga kaklit. Samantalang yung SDO is mandated to disburse the confidential funds, maintain separate records of transactions, and prepare and submit to the HOA the liquidation report and progress reports of the cash advances for approval, prepare and submit to COA and FAO the liquidation report of cash advances with documentary requirements. Okay, so ngayon mga kaklit, ito yan sabi. Okay? Ito, ano ba laman dapat na liquidation? Certified copy of the check and pay disbursement voucher. Yan. Documented evidence of payments and certification by the agency head. Copy, okay, ito, copy of physical and financial plan. Copy of the accomplishment report and its proof of submission to the concerned agencies. Copy of the transmittal letter of disbursement voucher and supporting documents. The supporting documents that FAO deems necessary. Okay, so pag hindi mo ito na-i-account, ano ang magiging findings? Okay, yan. So, di ba, liquidation of cash advance for confidential funds shall be audited by ICFAO. So, the liquidation report must be duly signed by the agency head, the VP, or the SDO approved by the agency head. Pwede yung SDO, pero i-approve pa rin ng agency head. So, hindi pwede sabihin na wala siyang alam dito. Okay? So, teka lang. Nandito ito yung, yan. Ito mga clear. The circular states that refusal or failure to comply with the requirements without justifiable cause shall constitute a ground for administrative disciplinary action as well as disallowing the cash advance granted. Meanwhile, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall prima facie evidence that he has put such missing funds or property to the personal use and benefit. So, yung sasabi natin kanina, pag di mo na-account ng mabuti, walang resibo, dahil pinipilit mong confidential, ano mangyayari?
prima facie evidence that yung binigyan ng pera, na nawawala yung pera, hindi mai-account, ginamit mong pansarili, binulsa mo. Yan ang magiging prima facie evidence. Yun. Diba? So, Senator Amy, yan yun, no? Pag di mai-account na mabuti, ano ang prima facie evidence? Binulsa. At lahat ito dapat, pati pag-liquidate, alam ng Vice President or ng Head of Agency. So, hindi tayo pwede magmangmaangan dito, mga ka-clear. Hindi pwedeng palusot-lusot. Katulad nung ginagawa ng the Queen. Okay? O, yan lang mga ka-clear hanggang sa muli. Ha? Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay kasi papalalang, huwag tulugan yung karapatan. Bye-bye! Don't forget to share. Don't forget to share, like, and subscribe. Again. Don't forget to subscribe, like, and share. Okay, like, share, subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe. And of course, Mami Ida Basukat, Auntie Amitis Mayabaw, Mami Tushir Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, Guanyo, and Siomay Mami. Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, papaalala lang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye!